Morning po mga kapudi. Ayan, ngayon ay nagluluto ako ng lugaw, bigas. Pinakulo ko lang yung kaprasong luya, kapiraso lang. Hindi ko na siya hiniwa buo. Para lang lumasa, tsaka isang buong sibuyas na pula. Tapos talagyan natin siya ng pandan mamaya. Nilagyan ko lang siya ng konting chicken breast. So, ayan, maaga ako nagluto ngayon dahil papunta nga po tayo ng JBL ngayon para i-confine uli si nanay. So, doon gagawin yung merger operation. So, kagabi, hindi ko na kayo na-update kasi ginabi na po kong bumili ng gamot. Meron pong isang gamot na napakahirap hanapin. Ginabi na po kami ni Mr. at doon lang po pala meron sa Ace Hospital. Yan, sa kanilang ano ba tawag doon? Ayan, dito naman niluto ko kagabi ay pesang pampano. Ayan, ininit ko ulit. Yung kalahati ay pinakain ko na kay nanay kagabi. Ayan, para makainom siya ng gamot. Yung sabi nga niya ngayon, bumangon ako ng 3:30, ay sinisikmura siya, natatakot siya. Sabi ko, hindi. Talaga ako nakakasikmura yung gamot na binigay sa kanya kasi sinabi nung nasa pharmacy na kailangan nilaman niya yung tiyan bago inumin po yung gamot. So, ayan. At naman po sa isang banda ay meron tayong igigisang upo. Ayan, nagkagayak na ako ng pangsangkap. Tapos ito lalagay natin yung chicken breast na bawas na. Yun yung nilagay ko na kapraso o kaunting parts sa lugaw. Tapos ito meron tayo ditong kamote, ilalaga natin para pwede na ikainin sa biyahe. So, 6 o'clock sana kami, sabihin ko mga 8 o'clock na lang. Kasi marami pa akong aayusin, tsaka para dire-diretso na po kami. Masyadong maaga din yung 6 o'clock kasi. So, ayun. At magluluto po muna ako at maraming salamat po sa inyong lahat mga kabuti sa mga prayers po ninyo. Ayan, talagang nakakataba ng puso at malaking bagay po talaga yung pagdarasal. So, ayan, mag-start po muna ako magluto at mamaya i-update ko kayo pag nakasakay na po kami. Yung bilis ng transition, no? So, sige po mga kaputi. Mga kapatid ko, tagas natin magluto ay pinakain ko na po si nanay ng lugaw para makainom siya ng gamot. At ayan, si doktora naman nasikaso natin, pinamamalansya ko ng damit niya. At syempre, pupusod pa natin siya. Tapos saka ko po babalikan si nanay para igayak naman siya. Tapos ako pa lang ako gagayak. Yung mga gamit namin nandun na sa loob ng bahay ni nanay para bibit-bitin na lang sa ambulansya. So, ayun po. Yan, mabagyong araw mga kapudi. So ngayon po matutuloy yung lakad namin pa Pampanga. Hindi ko mabanggit kung saan talagang lugar kasi mamaya pa lang po kami makakarating. Na-cancel po yung lakad namin ng Monday. So ngayon po, tapos pagkataon na ngayon nga po yung lechon ko. So ang ginawa ko ay maaga akong gumising, maaga ako nagpakatay para ako po mismo magluto ng sarsa at dinuguan. So sabi ko ay medyo bagal-bagalan nila yung paglilitsyon para umabot ng saktong 12 o'clock or kahit medyo 10 o'clock ay tapos na kasi medyo pasisingawin pa yon para pakakatasin pa yung pinakakatasan loob ng baboy. Anong masarap na breakfast pag tag-ulan? Ayan, paksiw na bangus, sarap. Magpo-breakfast ang ating maglilitsyon. Niluto ko na kagabi yan, ngayon ay iniinit ko na lang to para pag alis namin ay may luto na po silang kakainin. Yun, wala ba tayong salamin dyan, tato? Dapat nakapayong. Ayan, maraming salamat po kay Chris Santiago sa pag-avail ng ating lechon for today. Ayan, dressing for today. Ano po yan, 31 kilos, pero ang laki niya, oh. Actually po ay siguro mga 35. Laki. Yan po ay pa-surprise ni Chris sa kanyang anak at apo. Yan, first birthday ng apo niya. Yun, meron pang pamasad si si Pangulo Pangulo. Yeah, si Andy po yung kanyang katuwang diyan. Dapat para meron tayong pa apple sa bibig. O kaya imported na bayabas lang maiba naman. Yung malaking bayabas, no? Kain ka na muna.
Time check po tayo, 8 o'clock. Pwede na ako maligo. Nakatapos na ako magluto ng sarsa at dinuguan. Ayan, salitan si Mr. tsaka si Andy na magpihit ng lechon. Ayan. Bakit dry pa? Hindi pa nagmamantika? Mamaya pa yan? Baka kailangan ng moisturizer yan ah. Di ba kailangan nilalagyan ng mantika yan? Magduda pa no, ilang lechon na yung nabenta natin. So ayan, maliligo lang po muna ako at salamat na rin at parang ano na rin yan, miracle kasi nakapagpa-order na tayo, hindi na ako bumalik. Bala ko kasi kung natuloy kami sa Pampanga or JBL na magpa-operasyon nanay ay uuwi ako para makapagluto, matuloy yung pa-order, tapos babalik na lang sana ako. So ngayon hindi ko na po problemahin, dire-diretso na. Ayan, nagkataon na saktong 23 po. Isinet po nung surgeon yung pagpunta namin doon sa hospital. Ito na po yung dinuguan. Ito yung dinuguan na may sabaw. Tapos ito yung dalawang sarsa. At naglagay na rin po ako ng SPTA project na sukong pinakurat. Kasi yung huling gawa po ng kinder ay kumuha ako ng 10 para sana ialok namin Tricia. Para tulong na rin po sa pagbebenta dun sa mga ibang grade level. Sa ibang grade level din kasi bumabawas din po, binibenta ko. So kaso nga nagkaroon tayo ng emergency, so isasama ko na siya dito sa pa-order nating lechon at yun, babayaran po natin yung 10 bote po yung kinuha ko. So yun, yung iba naman po nabili na. So ayan po mga kapudi, at ako ay maliligo lang po muna at lalarga na po kami mga kapudi. Mga kapudi, nakaligo na tayo at nantay na lang namin po si Tita Ganda at saka si Cap Long Hair, yung tinatawag nila. At aalis na po kami dyan nanay. So iwanan ko na po sila Mr. Dahil siya na lang yung mag-deliver niya. Naka-ready naman na yung mga salsa at yung dinuguang laman loob. So ayun po. Malapit na kaming umalis at malapit na rin maluto yung lechon. Bayad na yan ha. Wala ka na sisingilin. Ay, iiwan ko pala yung bayad sa inyo. Baka habulin nyo pa ako hanggang sa Pampanga. Bago ka umalis, kumain ka muna ano. Ayaw naman kumain kasi. Eh, paano ba? Oo, ano, masarap pag hindi masarap ang tinapa pag hindi lasang usok, ano. Ayan, nasasakyan na po kami ni Tita Ganda, ayan, sa van. Ito po yung kasama namin nung nagpunta kay Ka-Farmer. Nung unang-unang punta namin kay Ka-Farmer. Ang po namin, may kasama po kami isang kapatid po ni nanay, si Tita Uliet. At sasamahan niya po kami. Sila po yung naglakad ng papel ni nanay tsaka si Tita Ganda. So ayan, bibiyahin na po kami. Saan ba tayo? Angeles daw ba? Hindi. Surprise daw. Susurprisahin ka daw. Surprise! Dito ka operan! Ayan po mga kapudi, update po tayo. So kahapon, nakita nyo nag-video po ako na nakasakay kami sa van. Tapos yung naunang video ay nagluluto ako for preparation. Nagantay kami maghapon. So ang nangyari, hindi po kami natuloy. Natuloy kami lumakad kahapon, araw ng Miyerkules. So akala din namin ay ma-admit na kami pero for check-up lang naman. Kasi nga kailangan pa rin ng check-up ng doktor at tapos yung referral, nakakuha na kami. So, naka-schedule sana siya ng November 5 sa admission po doon sa, i-admit na po siya sa Mount Carmel Hospital sa Angeles. Tapos po, operation niya ng November 6. Nakauwi na po kami kahapon, so hindi na po ako nakapag-update sa inyo dahil nga po nakapanlalata na rin, sakit sa ulo. Nakakapagod, tapos nag-edit pa nga po ako ng video. Tapos po ngayon, ayan, nagmadali na naman po tayong maligo habang nagluluto kasi may lumabas po kay nanay nung dumi po siya na wire na letter S. So, nag-search ako sa Google. So, yung palang tube na yun na parang nilagay sa kanya, ang size ay 6 inches. Tapos, yung kapal niya, may nakalagay dun eh. So, kung yun ay 6 inches, sa tingin ko, 6 inches yung wire na yun na parang letter S na gano'n, na color blue. So, sabi ni nanay, akala nga raw niya, yung, alam niyo na, yung mga alaga natin sa tiyan yung lumabas. Kaya sabi niya, baka raw marami siyang alaga sa tiyan. So, nung yun, excuse po sa makakarinig. So, nung hinihila niya, naibato niya dahil akala niya, yung ano nga po sa tiyan, yung alaga. Pero makita niya, wire. Tapos yun, pinakita niya sa akin.
pinicture ako. So ngayon, tumatawag ako sa sa hospital. Hinuha ko sa information yung number ni Doc or kung may clinic si Doc doon. So ang clinic daw po ay bukas pa. Tapos, ibinigay po yung number ng secretary ni Doc Coronel, yung gumawa sa kanya ng procedure na ERCP. Pero, nag-ring lang, tapos, yun no, nag-tut-tut-tut, gano'n na po. Siguro po, dalawa lang clinic, nakapatay po siguro. So, nag-text pa rin ako. Pero ngayon, in-inform ko na po yung kapatid ni nanay. So, iniisip po kung dapat dalhin na siya sa Mount Carmel para i-admit, para po ma-inform yung gagawa ng surgery sa kanya sa November 6, na nalaglag nga po yung inilagay sa kanya. Kasi ang alam ko, pagka nalaglag nga yun, babalik po uli yung pagkakaroon niya ng infection sa, sa gallbladder, at yun nga, ganun din, magkakasepsis po siya uli, at saka sasakit po uli yung tiyan. So, hindi ko pa po alam kung paano. So, yun, sa Google ko lang din po yun sinerge, kaya nagkaroon ako ng idea. So, nung palang gagawin sa kanya yung procedure, nung nasa Castro Hospital pa lang kami, nung sinabing ERCP, nag-search na po ako. Kaya sabi ko sa inyo, di po ba sa vlog na para siya yung sa barado sa puso yung gagawin, ganun. So, yun din yung explanation nung doktor po sa Mexico kahapon. Yung hospital po doon na, sabi nga po, parang yung procedure sa kanya ay yung sa bypass operation na nilagyan ng bulb, yung pinaka nagbara na area or yung parang ugat na tinanggal, tapos ilagyan ng bulb para lumuwag uli yung pinakadaanan ng naman sa kanya na sa puso kasi daanan ng dugo, pero sa abdo ay daanan po ng mismong juice na kulay green yung tumuturang ng pagkain natin. So mamaya i-update ko po kayo kung ano na naman po yung mangyayari. So ayun, so ito i-upload ko lang po muna to, tapos mamaya na lang po uli yung konti kasi nga cellphone lang naman din po yung gamit ko, kaya wala rin po akong video dun sa Mexico kahapon. Para po siyang public hospital lang malaki. At ang higpit-higpit po, kaya hindi na rin ako nakapag-video. So, ayun po. So, titingnan natin mamaya kung ano po mangyayari at kung makapag-video po ako. I-update ko po ulit kayo mga kapudi. So, ayun lang po. Thank you for watching po. At sana po patuloy na paki-watch po yung aking video at yung playlist. Thank you po.